Ang bro ko, may date kasama ang jowa niya. Kailangan pa akong isama para maging third wheel. Ayun, kaming tatlo na raid sa bar. Hinarang kami ng vice squad. Ang bro ko, nakatingin sa papalapit na kapitan. Namutla sa takot. Tinulak niya yung blonde niyang girlfriend papunta sa akin. Tapos humarap sa kapitan, Miss. Si Ocean may date kasama girlfriend niya. Pinilit lang akong sumama. Napatingin sa akin yung babae, ang kapitan. Niyakap niya ako ng mahigpit sa baywang na parang nanggigigil, mahal. Bukod sa akin, may iba ka pa bang girlfriend? Si bro bike swimming. Nang itulak niya yung blonde niyang girlfriend. Sa tabi ko, natulala ako. Nang matauhan ako. May isang maliit na babae nang nakatayo sa harap ko. Maganda ang katawan. Pero ang mukha, parang pangkontrabida sa Counter-Strike. Ang lakas ng dating. Napatingin ako sa kanya. Tapos kay bike swimming. Si bike swimming, panay ang kindat sa akin. Tapos lumapit sa babae, umiti, ate. Mabubuting mamamayan po kami. Sinulyapan siya ni Baining Bing. Kung mabuting mamamayan ka, alam ko yan. Tinaas niya ang baba. Tumingin sa blonde na babae na takot na takot na. Sino siya? Bago pa ako makapagsalita, sumabat na si bike swimming. Bagong girlfriend yan ni Ocean. Haha, sila talaga. Nagde-date yung magjowa. Pinilit pa akong isama. Nambibintang siya. Nambibintang tong tao na to. Yung blonde na iyon, girlfriend niya talaga. Ang mga magulang ni Bike Swimming ay mga dating opisyal. Ang ate niyang si Baining Bing. Pagka-graduate sa Police Academy, naging public servant din. Kilala ang pamilya nila. Kaya mataas ang expectations nila kay Bike Swimming. Mula pagkabata, maraming rules na ipinatupad sa kanya. Tuwing pupunta ako sa kanila para makipaglaro, medyo nailang ako. Pero ang resulta ng sobrang higpit ay nagsimulang magrebelde si Bike Swimming na 24 anyos na ngayon. Dati, bigla niyang naisipang tikman ang sigarilyo. Bumili ng isang kaha, dinala sa bahay ko, pinasamahan akong manigarilyo. Paano naman ako marunong? Hindi ko ginalaw. Sakto namang dumating ang ate niya para sunduin siya. Si Bike Swimming. Sa sobrang takot, ipinasa sa kamay ko yung sigarilyo niya. Kaya tig-isang sigarilyo ang hawak ko sa kaliwat kanan kong kamay. Habang nakatingin sa ate niya. Noon, sinabi kong malakas akong manigarilyo. Tapos, noong nagka-girlfriend siya. Mahilig siyang maghanap ng mga kakaiba. Nakahanap na nga, hindi pa masabi sa pamilya. Tinatago, parang may kabit. Nagrebelde, pero hindi naman todo. Maraming beses na niya akong ginawang scapegoat. At ngayon, nadagdagan na naman. Nang marinig ang sinabi ni Bike Swimming. Napunta na sa akin ang tingin ni Baining Bing. Naramdaman kong parang may 1,000 alpakang nagwawala sa isip ko. Ang hindi alam ni Bike Swimming. Hindi ko pwedeng akuin to ngayon. Walang ibang dahilan. Yung nakatayo sa harap ko, siya ang tunay kong girlfriend. Tama. Kami ni Baining Bing, ate ni Bike Swimming, ang magkarelasyon. Ito ang hindi alam ni Bike Swimming. Si Bike Swimming sa likod ko, halos mangisay na sa kakapikit kindat. Hindi ko siya binuking. Pero hindi rin ako umayon. Kaya iniwasan ko na lang ang tingin ni Baining Bing at tumingala sa langit. Buti na lang, hindi nagtagal ang paghihirap. May isang taong tumakbo palapit, kapitan. Nahuli na po lahat. Sumagot si Baining Bing, pupunta na ako. Bago umalis, tinignan niya si Bike Swimming, umuwi ka na agad. Si Bike Swimming, parang manok na tumango-tango. Tumingin ulit sa akin si Baining Bing. Hindi ko mabasa ang nasa mata niya. Sino ba namang mag-aakala na sa loob ng dissenting bar na to? May ganoong serbisyo pala. Nang kumilos ang vice squad. Nadawit kaming lahat. Isa-isang ni-record ang pangalan namin. Nang makalabas kami, 10:00 na ng gabi. Pinara ako ni Bike Swimming ng taxi, Ocean. Umuwi ka na. May aasikasuhin pa ako. Natigilan ako. Ano? Matatalim ang tingin niya, makikipag-break. Yung babaeng yun, nakita lang yung vice squad, hindi na makapagsalita. Kanina pa gustong magtago sa likod mo. Hindi man lang makatingin sa ate ko. Para saan pa siya?
Isinara ang pinto ng kotse. Galit na pinuntahan yung blonde niyang girlfriend. Nasa loob ako ng kotse, halo-halo ang emosyon. Sa totoo lang, hindi naman masisisi yung blonde. Yung titig ng ate niya, parang papatay ng tao. Sino ba namang maglalakas loob na makipagtitigan doon? Pag-uwi ko, naglinis lang ako sandali. Tapos humilata na sa sofa at nanood ng TV. Late na ako matulog. Wala pa akong antok. Nanood ng variety show. Sa panonood, nakalimutan ko na ang oras. Hanggang sa tumunog ang doorbell. Napabalikwas ako. Habang tumatayo, tiningnan ko ang cellphone ko. Mag-aalauna na ng madaling araw. Sumilip ako sa peephole. Isang magandang mukha ang sumalubong sa mga mata ko. Si Bainingbing. Binuksan ko ang pinto. Diretso siyang pumasok, tapos na ang trabaho mo. Si Baikswebing. Inihatid ko na sa kanila. Nagdahilan siyang may gagawin pa sa opisina, pero dito pala dumiretso. Pupunta sana ako sa kusina para ikuha siya ng tubig. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Tapos, dahan-dahan niya akong hinila palapit sa kanya. Palagi kong nararamdaman na mas mataas ng kaunti ang temperatura ng katawan ni Bainingbing kaysa normal. Halimbawa, ngayon, ang palad niyang nakahawak sa likod ko ay nag-iinit. Pakiramdam ko, umiinit na rin ang hangin. Xian, paano nangyaring hindi ko alam na bukod sa akin? May iba ka pa palang girlfriend. Lumingon ako para magsalita. Pero diretsong hinalikan ako ni Bainingbing. Bahagyang humihingal si Bainingbing. Tinaas ng kaunti ang ulo para tingnan ako, gusto mo ng blonde? Magpapakulay din ako. Medyo na iba ang focus ko. Pinapayagan ba sa trabaho mo ang magpakulay ng blonde? Yung kamay na nakahawak sa baywang ko, medyo humigpit. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa baywang ko, napadaing ako. Hinalikan ako ni Bainingbing, mahal. Pumangit na yata ang taste mo. Yung babaeng yun, hindi naman kagandahan. Nahihiya akong napatingin sa kanya. Itong tao na to, outstanding graduate ng Police Academy. Magaling kumilatis ng tao. Paano naman niya hindi mahahalata? Naginawa lang akong pananggan ng kapatid niya. Kaya, sinasadya niya bang gamitin tong dahilan para asarin ako ngayon? Napansin ang tingin ko. Bahagyang humiti si Bainingbing. Tapos, itinaas ang kamay at tinakpan ang mga mata ko. At dahan-dahang hinalikan ang labi ko. Ang pagsasama namin ni Bainingbing parang aksidente lang. Mas matanda siya sa amin ni Baikswebing ng 3 taon. Noong bata kami, takot sa kanya si Baikswebing. Kaya pati ako, takot din sa kanya. Noong summer ng high school, first year, pumunta ako sa kanila para makipaglaro kay Baikswebing. Sa labas ng elevator, nakasalubong ko si Bainingbing. Pauwi siya galing sa labas. Kami lang dalawa ang nasa elevator noon. Malas, nasira pa ang elevator. Biglang bumagsak ng ilang palapag. Sa sobrang takot, napaupo ako sa sahig. Si Bainingbing noon, kahit hindi pa gaanong matanda. Pero napakakalmado. Mabilis siyang tumakbo para pindutin lahat ng floor buttons. Tapos pinindot ang emergency contact button. Nang malaman niyang nakakontak na ng rescue. Naalala niyang may isa pang hayop sa elevator na natulala na sa takot. Malinaw kong naaalala ang pangyayaring iyon. Dahil si Bainingbing noon, hindi nakakatakot. Bagkus, napakabait. Umupo siya sa harap ko para patahanin ako. Kinantahan pa niya ako. Simula noon, nagbago ang tingin ko sa kanya. Pagkatapos, palagi na akong naghahanap ng pagkakataon para pumunta sa kanila at makipaglaro kay Baikswebing. Tapos, palihim kong sinisilip kung anong ginagawa ni Bainingbing. Kung ano ang gusto niyang gawin. Nagsimula akong gustuhin kilalanin siya. Noong summer na iyon, mas matagal pa akong tumira sa bahay nila kaysa sa sarkong bahay. Tapos, isang araw, bigla kong napagtanto, parang tinatamaan na yata ako. Dahil sa naisip kong iyon, medyo hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko masabi kay Baikswebing kasi dati, madalas kaming magkasama na inaasar ang ate niya. Natatakot akong sabihin niyang traidor ako. Kaya maingat kong itinago ang nararamdaman kong to. Hanggang noong nasa college na ako, third year.
Nasa kalagitnaan ako ng pagbabalik-tanaw nang biglang kumirot ang labi ko. Napakunot noo ako sa babaeng nasa harap ko. Hinawakan ni Bainingbing ang baba ko, sino nang iniisip mo? Wala naman. Gumanti rin ako, kinagat ko rin ang labi niya. Ang bagal mo kasing kumilos. Medyo dumilim ang tingin ni Bainingbing. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang butones ng damit ko. Nang akmang gagawin na ang susunod, tumunog ang doorbell ng bahay ko. Isang boses na sobrang pamilyar sa aming dalawa ni Bainingbing ang narinig. Aosyan, buksan mo to. Si Baikswebing too. Pagpasok ni Baikswebing, nilagpasan niya ako. Dumiretso sa kwarto ko. Tapos humilata sa kama ko. Tinatawagan kita, bakit hindi mo sinasagot? Kinamot ko ang ulo ko, nakasilent phone ko. Ay! Hindi umuwi at ko. Nag-travel parents ko. Ako lang mag-isa sa bahay. Ang boring. Nagpagulong-gulong si Baikswebing sa kama. Umugong ang kama. Kinabahan ako. Medyo nag-alala sa atin niyang nagtatago sa ilalim ng kama. Kahit na. Hindi naman kailanman itinago ni Bainingbing ang relasyon namin. Pero gusto kong dahan-dahan. Unti-unting sabihin kay Baikswebing ang tungkol dito. Hindi yung ganito na parang nahuli kami. Nagtatakang tanong ni Baikswebing, naiinitan ka ba? Ang pula ng mukha mo. Hindi naman umiti ako. Nag-i-exercise lang kanina. Ang sipag mo naman, bro. Bulong ni Baikswebing. Biglang lumingon sa akin, nga pala. Yung ex mo, bumalik na galing abroad. Alam mo ba? Natigilan ako. Napatingin ako sa ilalim ng kama. Nagtaka si Baikswebing, bakit ka nakatingin sa ilalim ng kama? Anong meron doon? Akmang sisilip na sana siya. Pero pinigilan ko siya. Pilit kong iniba ang usapan, sino ulit yung sinabi mong bumalik? Si Liuruyan. Yung ex mo. Pinaningkitan ako ng mata ni Baikswebing. Sabi ko na nga ba, may feelings ka pa rin sa kanya. Kasi naman, ang lungkot ng breakup niyo noon. Bro, wag mo nang ituloy. Kumuha ako ng pajama sa closet. Ibinato sa kanya, hindi ka pa naliligo, no? Kapapalit ko lang ng bedsheet ngayon. Maligo ka muna. Nalungkot si Baikswebing, nandidiri ka sa akin. Gusto ko lang namang humiga sa kama kasama ka, tapos magkwentuhan tayo. Hinila ko siya patayo. Tapos, kalahating tulak, kalahating hila, dinala ko siya sa banyo. Nang marinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Yung babae sa ilalim ng kama, tahimik na lumabas. Pinagpagan niya ang alikabok sa damit. Bahagyang nakakunot ang noo. Mukhang hindi masaya. Bago pa siya makapagsalita. Hinila ko na siya palabas ng kwarto at pinalabas ng pinto. Mahinang sabi ni Bainingbing, sabi mo, ako ang first love mo. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Hinawakan ni Bainingbing ang pinto. Dito ka ba matutulog kasama si Baikswebing ngayong gabi? Yung ex mong puno ng panghihinayang, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Tinanggal ko ang kamay niyang nakaharang sa pinto. Puno ng paumanhin, isinara ko ang pinto. Paglabas ni Baikswebing galing banyo. Napakunot noo siya, Aosyan. Parang may narinig akong kakaiba. Parang boses ng ate ko kanina. Ang talas talaga ng pandinig ng batang to. Kaya pala mas mataas ang nakuha niya sa English listening test kaysa sa akin. 2:30 ng madaling araw. Nakahiga na rin ako sa wakas sa kama. Katabi ko si Baikswebing. Mukhang tsismoso. Sa tingin mo, magkakabalikan pa kayo ni Liuruyan? Hindi, sigurado kong sagot. Bakit? Kasi may girlfriend na ako. At nandito lang siya kanina. Nag-alinlangan ako sandali. Mahinang sinabi, may jowa na ako. Natigilan si Baikswebing. Tapos, tumawa ng malakas habang hinahampas ang kama, hahaha. Ang galing mong magsinungaling. Kung may babae ka sa paligid mo. Malalaman ko iyon. May iba ka pa bang babae sa buhay mo? Haha, meron nga. Si ate ko. Biglang nagbago ang tono ni Baikswebing. Pero imposible kayo ng ate ko. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Lumapit si Baikswebing na parang may sikreto. Kasi lesbian ang ate ko. Nanlaki ang mga mata ko, ano? Tumango si Baikswebing.
Kahit walang na ebidensya. Pero iyon ang tingin ko. Sinong normal na babae ang single mula pagkasilang sa edad na 26? Tapos parang walang pagnanasa? Mabuti na lang pinayuhan ko siya. Huwag mong sasabihin yang hinala mo sa ate mo. Baka patayin ka talaga ni Bainingbing. Hindi ko masyadong pinansin ang balitang bumalik na si Liu Ruyan. Pagkalipas ng ilang araw, halos makalimutan ko na siya. Pero noong Lunes, sa trabaho, pinapunta ako ng boss ko para asikasuhin ang isang kliyente. Pagpasok ko pa lang ng conference room, natigilan ako. Yung taong akala ko hindi ko na makikita. Bigla na lang lumitaw sa harap ko. Tumayo si Liu Ruyan. Inilahad ang kamay sa akin. Nakangiting malumanay, long time no see, Ocean. Hindi tulad ng ibang magjowa na parang magkaaway na pagkatapos maghiwalay. Ang pagkikita namin ni Liu Ruyan ay napakatahimik. Tulad ng sinabi ni Bike Swebing. Medyo may panghihinayang nga sa breakup namin noon. Magkaklase kami ni Liu Ruyan noong high school. Pumasok kami sa iisang university. Noong first year, nagtapat siya sa akin. Wala akong masyadong iniisip noon. Boring din sa university at gusto ko ring sumubok makipag-date. Kaya, nagpadala ako sa bugso ng damdamin at pumayag. Mayaman ang pamilya ni Liu Ruyan. Medyo may kaya. Pero wala siyang ere ng pagiging mayaman. Bagkus, napakadaling pakisamahan. Marami siyang alam na hindi ko alam. At dinadala niya ako para maranasan ang maraming bagong bagay. Ang tanging ikinalulungkot ko ay mahina ang katawan ni Liu Ruyan. May congenital heart disease siya. Noong third year, nag-exchange student siya sa ibang bansa. At para na rin magpa-opera sa ospital doon. Hindi tiyak kung kailan siya babalik. Pagkatapos ng kalahating taon naming long-distance relationship, naghiwalay kami ng maayos. Tuwing nababanggit siya ni Bike Swebing, palagi siyang nanghihinayang. Sabi niya, kung malusog lang ang katawan ni Liu Ruyan, kami raw ang pinakakainggitang magjowa sa buong mundo. Sa sinabi niya, hindi ko alam kung sasang-ayon ako o hindi. Pagkatapos naming maghiwalay ni Liu Ruyan, hindi ako gaanong nalungkot tulad ng inaasahan ko. Kay Liu Ruyan, mas nararamdaman ko ang pasasalamat. Marami siyang itinuro sa akin. At marami rin akong natutunan para lumago. Ngayon, sa conference room, nang makita ko siya, mas lalo akong nagulat. Long time no see. Nakangiti kong bati sa kanya. Nang malaman kong naoperahan na siya sa puso. At tuluyan ng gumaling. Taos puso akong natuwa para sa kanya. Sandaling nakipagkumustahan sa akin si Liu Ruyan. Tapos, tiningnan ang relo niya. Mag-lunch tayo mamayang tanghali. Tungkol sa project ng kumpanya niyo. Kailangan pa nating pag-usapan ng mas detalyado. Sa anumang anggulo tingnan, makatwiran ang hiling niya. Sige, agad akong pumayag. Welcome back. Treat kita ng lunch. Pumili kami ni Liu Ruyan ng medyo tahimik na western restaurant. Kakaluklok pa lang namin. Biglang bumukas ulit ang pinto ng restaurant. Napatingin ako. Tapos natigilan. Si Bainingbing. Anong ginagawa niya rito? Patay. Patay. Sabi ko pa naman noon. Ipapaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Liu Ruyan. Pero nitong mga nakaraang araw, sobrang busy sa kumpanya, nakalimutan ko. At si Bainingbing dahil sa espesyal niyang trabaho. Madalas ding hindi nakikipag-ugnayan ng ilang araw. Kaya, ngayon lang ulit kami magkikita pagkatapos ng gabing yun. Paglapit ni Bainingbing, nakita niya rin ako. Halatang medyo nagulat. Akmang lalapit na sana ako para kausapin siya. Nang makita ko, ang isang estrangherong lalaking kasunod niyang pumasok. Hindi ko alam kung bakit pero umupo ulit ako. Sakto namang nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula kay Bike Swebing. Mali pala ako. Hindi lesbian ang ate ko. Ngayon, pumayag siyang makipag-blind date sa pinapahanap ng nanay ko. Nakakagulat talaga. Blind date? Lumingon ako sa dalawang nasa kabilang mesa. Medyo sumimangot ako. Lumapit ang waiter sa amin. Iniabot ang menu kay Liu Ruyan, Liu. Gold member po kayo ng restaurant namin.
Gusto niyo po bang mag-dinner sa second floor viewing deck kasama ang boyfriend niyo? Ngumiti si Liu Ruyan, hindi na. Hindi niya itinama ang tawag sa kanya ng waiter. At ako naman, palihim na sumusulyap sa kabilang mesa. Hindi agad nakapagsalita. Pero napansin ko nang marinig ang pangalan ni Liu Ruyan. Parang sumama ang timpla ng mukha ni Bai Ningbing sa kabilang mesa. Medyo wala ako sa sarili habang kumakain. Kailangan kong kausapin si Liu Ruyan. Habang nagkukunwaring hindi sinasadyang. Sumusulyap kay Bai Ningbing. At sa blind date niya. Ano ba to? Hindi talaga pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay. Wala akong naintindihan. Biglang nagkwento si Liu Ruyan tungkol sa nakaraan. Noong umalis ako papuntang ibang bansa, talagang hindi ko ginusto. Pero buti na lang tapos na ang lahat. Ocean. Nitong mga nakaraang taon talagang hindi niya natapos ang sasabihin. Pinutol ni Bai Ningbing, hello. Excuse me, tapos na ba kayo sa menu na to? Natigilan si Liu Ruyan. Pero mabait pa ring iniabot sa kanya ang menu. Muli siyang humugot ng lakas ng loob. Muling nagsalita. Nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa. Wala na akong ibang nagustuhan. Ngayong bumalik ako. Malaking dahilan ay dahil kay Ocean. Hindi na naman niya natapos ang sasabihin. Ang salarin, isang tao. Medyo maingay yata kami rito. Hindi ba namin kayo naistorbo? Kahit si Liu Ruyan na napakabait. Medyo nainis na rin. Mas lalo kong naramdaman na parang may topak si Bai Ningbing. Hindi ko napigilang sabihin. Hindi magandang asal ang pumuputol ng usapan ng iba. Nahulaan ko na yata kung anong sasabihin ni Liu Ruyan. Pero kailangang patapusin ko siya para makatanggi ako ng maayos. Tumingin sa akin si Bai Ningbing. Walang ekspresyon ang mukha. Sa harap ng girlfriend mo. Nakikinig ka sa pagtatapat ng ex mo. Hindi rin yan magandang asal. Anong karapatan niyang sabihan ako? Tinitigan ko siya. Ikaw, sa harap ng boyfriend mo, nakikipag-blind date sa iba. Maganda bang asal yan? Medyo nawala ng pag-asa si Bai Ningbing. Napahawak sa noo, sino bang nagsabing di? Huwag mo nang alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Hinding-hindi ko ibubuking si Bai Xuebing. Si Liu Ruyan, nalilito na sa biglang pagsulpot ng babaeng to. Nag-alinlangan sandali. Tinanong ako, Outsian. Sino siya? Lumingon ako, ayaw kong tingnan si Bai Ningbing. Pero mahina akong bumulong, hindi ko kilala. Hindi kilala? Mapang-asar nang umiti si Bai Ningbing habang nakatingin sa akin. Hindi kilala? Si Bai Ningbing. Yung lalaking kaharap niya, kararating lang galing banyo. Nagtatakang tanong niya, Kapitan Gu, may kakilala ka pala? Maalalahaning iniabot ni Bai Ningbing ang tissue sa kanya, wala. Nagkamali lang ako ng tao. Nagkamali ng tao. Sa labas, kalmado lang ako. Pero sa loob-loob ko, halos madurog na ang bagang ko sa pagkakagat. Tumingin sa relo yung lalaki, Kapitan Gu. Hindi na maaga. Kailangan ko na yatang umalis. Tumayo na rin si Bai Ningbing, ihahatid na kita. Ang bait niya talaga, no? Napansin din ni Liu Ruyan na kakaiba ang atmosphere ngayon. Alam din niyang hindi angkop na pag-usapan ang mga romantikong bagay. Kaya, nagsimula kaming seryosong pag-usapan ang trabaho. Nang trabaho na ang pinag-uusapan, mas naging maayos na ang atmosphere. Hanggang gabi. Hindi pa rin ako kinokontak ni Bai Ningbing. CJ. Gusto niyang magkaroon kami ng Cold War, di ba? Sige lang. Sino bang takot? Sakto namang tumawag si Bai Xuebing. Pagkasagot ko pa lang, narinig ko na ang matinis niyang reklamo. Ocean, sasabihin ko sa'yo. Si ate ko, si Bai Ningbing, baliw talaga iyon. Baliw. Naiintindihan ko siya ng husto. Natigilan si Bai Xuebing, inasar ka ba niya? Hindi. Ituloy mo. Nagpatuloy si Bai Xuebing sa pagrereklamo. Pag-uwi galing trabaho, ang sungit-sungit ng mukha. Nagsusumbong pa sa parents ko. Sabi niya, may blonde akong girlfriend. Kaya napagalitan ako ng kalahating oras. Sino bang inagrabyado ko? Ocean, ang hirap ng buhay ko. Natahimik ako.
Nahulaan kong baka nabuking siya bilang espiya. Hinimas-himas ko ang likod niya. Sinabayan ko siyang laitin si Bai Ningbing. At si Bai Xuebing, napatahan ko na naman. Sa totoo lang, nagdesisyon na ako sa sarili ko. Kung hindi ako papansinin ni Bai Ningbing, hindi ko rin siya papansinin. Pero hindi ko inaasahan. Kinabukasan, inimbitahan akong uminom ng tsaa sa presinto. Nakakahiya talagang ikwento to. Noong bata pa ako, mayabang at walang alam. Nakasulat ako ng ilang mga kwentong walang kwenta sa isang website. Pero matagal na akong tumigil. Pero sino ba namang mag-aakala na yung mga sinulat kong iyon? Hindi pa rin nawawala sa kasikatan. At nitong mga panahong to, nagkaproblema yung distributor ng website na iyon. Para maprotektahan ang sarili, sinisi nila ang mga author. Sabi nila, kasalanan ng author. Nagsisisi na ako ngayon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapunta sa presinto. Hindi ko inaasahang ang unang beses ko ay dahil dito. Nahihiya akong nagsimulang manginig ang binti. Hanggang sa bumukas ang pinto ng maliit na kwarto. Hindi ako makalapit ng husto. Sulyap lang ang ginawa ko, ang haba ng binti at maganda ang hubog. Dahan-dahang tumaas ang tingin ko. Nang makita ko ang mukha ng taong pumasok, natigilan ako. Tapos, palingalinga ang tingin. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng lupa. Bakit wala man lang butas na pwedeng pagtaguan? Si Bai Ningbing may hawak na mga dokumento. Dahan-dahang umupo sa harap ko. Napatingin siya sa akin. Tapos, tiningnan ang mga dokumento sa kamay niya. Ao Xian, ang galing mo na ah. Sa langit at lupa, ako ang pinakaastig, yan ba ang pen name mo? Napayuko ako. Yung librong mahal ko, araw-araw akong pinapangarap, ikaw ba ang nagsulat? Lalo akong napayuko. Halos hindi na marinig ang boses ko. Yan ang dati kong pinagmamalaking obra maestra. Ang tunog ng paglilipat ni Bai Ningbing ng mga pahina ng dokumento ay sobrang linaw sa tahimik na kwarto. Pero para sa akin, parusa yun. Dahil ako lang ang nakakaalam kung gaano kahalay ang mga sinulat ko. At hindi ko alam kung ano ang binabasa niya ngayon. Ang pangalan ng bida, Bai Ningbing, ah. Nang marinig ko ang boses niya, parang may kidlat na tumama sa utak ko. Nasunog ako sa hiya. Nakalimutan ko iyon. Para lang masunod ang munti kong katuwaan. Ang pangalan ng bida sa mga kalokohan kong nobela ay Bai Ningbing lahat. Nakakahiya talaga sa harapan niya mismo. Si Bai Ningbing naman tuwang-tuwa sa pagbabasa. Hindi mapigilang ngumiti. Pero pilit pa ring pinipigilan. Maihalong tawa na ang boses niya. 7 beses sa isang gabi, ang galing naman. Wala na ba akong kahihiyan? At ano ang tinitingnan-tingnan mo dyan? Paglabas ko ng presinto, hindi na ako ang dating ako. Pakiramdam ko, lahat ng kahihiyan ko sa buong buhay ko. Ngayon ko lang naranasan. Sumunod sa akin si Bai Ningbing, tinawag ako, Aoshan. Hindi ako huminto. Aoshan. Mas binilisan ko pa ang lakad. Tinatakpan ang tainga, akmang tatakbo na. Pero si Bai Ningbing, ilang hakbang lang, naabutan ako. Hinawakan ang pulso ko. Napilitan akong huminto. Mamayang gabi, pupunta ako sa inyo, sabi niya. Natigilan ako. Nahihiyang napatingin sa kanya. Sa amin? Ano yun, basta-basta na lang. Kahit medyo bastos ang mga sinulat ko. Pero hindi ako bastos. Natawa si Bai Ningbing. Gusto ko lang pumunta para ipaliwanag ng maayos. Ang nangyari sa restaurant noong nakaraang araw. Mumuso siya. Parang hindi sigurado. Hindi kita kinontak kahapon kasi baka galit ka pa. Lalo na't may karibal kang kararating lang galing ibang bansa. Nagbabantay. Yung sinabi ko sa restaurant na nagkamali lang ako ng tao. Padalos-dalos lang yun. Sorry na. Tinitigan ko siya, hindi nagsasalita. Hindi rin ako nakipag-blind date. Ang totoong sitwasyon, ipapaliwanag ko sa'yo mamayang gabi, pwede ba? Yumuko si Bai Ningbing, iniabot ang kamay para hawakan ang kamay ko. Maihalong paglalambing. Bihira siyang maging ganito sa harap ko. Wala akong lakas ng loob. Dahil sa maliit niyang kilos na iyon, medyo kinikilig ako. Para hindi mahalata. Tumikim ako, nga pala.
Pakiingatan ang kilos mo. Ngumiti si Bainingbing, si Je. Iingatan ko ang kilos ko. Tumingin siya sa relo. Tapos, tumingin sa paligid kung may mga kasamahan siyang lumalabas. Habang nagtataka ako, mabilis siyang lumingon at hinalikan ako sa pisngi. Usapan na yan, ah. Mamayang gabi, pupuntahan kita. Hindi siya pwedeng magtagal. Pagkatapos sabihin yun, mabilis siyang tumakbo pabalik. 10:00 ng gabi. May kumatok sa pinto ng bahay ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Bainingbing na nakasandal sa pader ng hallway. Nang makita niya ako, umiti siya. Sabi ko na nga ba, mahal? Hindi mo matitiis na hindi ako papasukin. Naamoy ko ang alak. Bahagyang napakunot noo, uminom ka. Tumango si Bainingbing, bukas, day off. Nakipag-inuman sa ilang kasamahan. Medyo nag-alinlangan ako. Kung papasukin ko ba siya o hindi. Itong tao na to, kapag nakainom at hindi nakainom, ibang-iba. Sa harap ni na bike swebbing. Kapag nakainom, pinakamataas na, konti lang magsalita. Medyo mabagal kumilos. Pero sa harap ko, na boyfriend niya. Kapag nakainom, nagiging sobrang clingy. Hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos. Lumapit na si Bainingbing at pumasok na. Isinara niya ang pinto. Isinubsob ang ulo sa lig ko. Siya dati. Yung nakasama ko sa restaurant. Hindi ko siya ka-blind date. Isa siyang kasamahan ko. Malapit na siyang ikasal. Medyo may pinagdadaanan. Kaya nakipag-usap sa akin. Nang marinig ko ang salitang kasamahan. Parang may bumukas na ilaw sa isip ko. Xian, huwag ka nang magalit. At huwag mong itanggi sa harap ng ex mo. Ang relasyon natin. Medyo nasaktan ako. Agad akong nakonsensya. Mabilis kong hinaplos ang likod niya. Pinatahan siya, hindi ako galit. Huwag ka na ring masaktan. Sorry din. Si Liu Ruyan, dapat sinabi ko sa'yo ng malinaw. Matagal na kaming break. At hinding-hindi na maulit, makakasiguro ka. Yung sinabi ko sa'yo noon na ikaw ang first love ko. Hindi yun kasinungalingan. Huminto ako sandali. Totoo, hindi kita niloloko. Kasi, ang unang taong nagustuhan mo, first love na rin yun, di ba? Unang lihim na pag-ibig. Medyo natuwa ako. Lasing si Bainingbing kaya mabagal ang reaksyon niya. Hindi na niya naisip pa ang mga butas sa sinabi ko. Ang usapang yun, basta na lang lumipas. Pero hindi nagtagal, hindi na ako makatawa. Ang kamay ni Bainingbing hindi man lang bumibitaw. Biglang nagbago ang tono niya. Biglang nagtanong, Xian. Noong nagsusulat ka ng nobela, ako ba ang iniisip mo? Parang may apoy na sumusunog sa mukha ko. Halos magkadikit na ang mga ngipin ko sa pagkakagat. Kung ayaw mong mapalayas, huwag mo nang babanggitin yan. Pero si Bainingbing walang pakialam. Mahina siyang tumawa, hinalikan ang tainga ko, Xian. Totoo ba yung 7 beses sa isang gabi? Akmang magagalit na sana ako. Narinig ko siyang nagsabi ulit, pero kung ikaw. Pwede naman. Xian, gusto mong subukan. Ngayon, ako naman ang mabagal mag-react. Hindi pa ako nakakapagsalita, lumapit na siya. Nakita ko ang ngiti sa labi niya. Hindi ko alam kung dahil lasing siya. O dahil iniisip niya ang trabaho bukas. Pero hindi namin naabot ang 7 beses sa isang gabi. Pero okay na rin ang 5. Kasi, hindi naman lahat ng babae ay tulad ng bida sa nobela. Araw-araw. Kinabukasan, maaga. Pagbangon ko para pumasok. Tulog pa si Bainingbing. Dahan-dahan akong lumapit. Tinitigan ang natutulog niyang mukha. Hindi ko napigilang yumuko at halikan siya. Pero hindi pa ako nakakatayo. Nakita kong nagmulat ng mata ang babaeng dati mahimbing na natutulog. Hinawakan niya ang kamay ko. Medyo paos pa ang boses, mamayang gabi, susunduin kita pag uwi mo. Umiti ako, sige. Pag uwi ko galing trabaho. Agad kong nakita. Si Bainingbing na naghihintay sa labas ng kumpanya. Maayos ang bihis niya. Dinala niya ako sa malapit na commercial street para mamasyal. Matagal na kaming hindi lumalabas ng magkasama.
Kaya pareho kaming excited. Kaya hindi namin napansin sa likod namin. May isang taong nakatitig sa akin ng may pagtataka. Pakiramdam ni Bikeswebing, nagkakamali siya ng tingin. Yung babae sa harap, bakit kamukhang-kamukha ng ate niya? At anong ginagawa ng ate niya? Nakakapit sa braso ng isang lalaki. At puno ng pagmamahal na pinupunasan ng tissue. Ang ice cream sa gilid ng bibig ng lalaki. Grabe! Gulat na gulat si Bikeswebing. Hindi niya nakita kung anong itsura ng lalaki. Pero hindi iyon hadlang sa nararamdaman niyang malaking pagkabigla. Hindi na siya makapaghintay. Naibahagi ang balitang to sa kapatid niya. Kinuha ni Bikeswebing ang cellphone niya. Mabilis na nag-message sa kapatid niya, grabe. Ang ate ko, parang matandang puno na namulaklak, nagka-boyfriend na. Ang hirap paniwalaan. Sinong henyo naman ang nakabihag sa ate ko? Bro, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagre-reply sa message ko? Bahala na. Hindi na ako makapaghintay. Susundan ko sila ng palihim. Titingnan ko kung sino tong lalaking to. Tapos, ikukwento ko sa'yo. Hihi! Isinilid ni Bikeswebing ang cellphone sa bag niya. Paglapit niya, nasaan na sila? Ang laking tao ng ate niya at ng misteryosong bayaw niya, bakit nawala? Mabilis na tumakbo si Bikeswebing. Sa malawak na commercial street, nagsimulang maghanap. Nasa kalsada ako, hinihintay si Bainingbing na bumili ng milk tea. Biglang may kumalabit sa balikat ko. Akala ko si Bainingbing. Nakangiti akong lumingon. Tapos natigilan. Si Bikeswebing. Hingal na hingal. Grabe. Ikaw pala talaga. Lumalabas ka para mamasyal, hindi mo ako sinasama. Ang daya mo talaga. Habang nagsasalita siya, palingalinga. Nag-message ako sa'yo, nakita mo ba? Dahan-dahang bumalik sa wisyo ang isip ko. Nag-message siya sa akin. Malamang hindi ko nakita, nasa bag ng ate niya ang cellphone ko. May nakita ka bang isang tao? Lumapit si Bikeswebing na parang may sikreto. Naghahanap ng isang lalaki. Sinong tao? Hindi ko napigilang magtanong. Nag-isip si Bikeswebing. Tumingin siya sa maikli kong buhok. Kapareho ng buhok mo. Sabi pa ni Bikeswebing, nakasuot ng kapareho ng suot mo ngayon. Si Bikeswebing hindi na nagsalita si Bikeswebing. Ang tingin niya sa akin, unti-unting naging komplikado. Siyan, ikaw di. Hindi pa niya natatapos. Lumabas na si Bainingbing galing sa katabing milk tea shop. Nanigas si Bikeswebing, lumingon sa ate niya. Nang makita niya, ang dati niyang kilalang seryoso at nakakatakot na. Ate, ngayon ay nakangiti ng malumanay. May hawak na 2 baso ng milk tea. At may suot pang kartoon na sungay ng demonyo. Pakiramdam ni Bikeswebing, nananaginip siya. At ang panaginip na to, medyo imposible. Ha ha ha. Ang ate ko, nakikipag-date pala sa kapatid ko. Ha 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 ha. Tumingin si Bikeswebing sa akin tapos sa ate niya. Napapikit, akmang hihimatayin na. Mabilis naming inalalayan siya ni Bainingbing, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tapos, nagkatinginan kami. Mukhang hindi na matutuloy ang pamamasyal ngayon. Gabi, sa bahay ko. Si Bainingbing, nakaupo sa isang gilid ng sofa. Si Bikeswebing, hila-hila ang upuan, umupo sa harap naming dalawa. Parang nag-iimbestiga ng mga kriminal. May hawak pang sabonera na ginagawang martilyo ng hukom. Pinalo niya ang sabonera, gaano na kayo katagal? Sumagot ako, 1 taon at kalahati. 1 taon at kalahati. Gulat na gulat si Bikeswebing. Sa harap ko mismo, 1 taon at kalahati na kayong mag-on. At wala man lang akong nahalata. Para saan pa tong mga mata ko? Susundutin ko na lang to. Mabilis kong hinawakan ang kamay niya, huwag. Huwag. Winaksi niya ang kamay ko, tinitigan ako. Hindi pa ako tapos magtanong. Bumalik ka sa upuan mo. Umupo ulit ako. Tumikim si Bikeswebing, hanggang saan na ang narating niyo? Sumulyap ako kay Bainingbing. Huwag kang magsalita.
Napakunot noo si Bainingbing Swebing. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Nang marinig yun ni Baik Swebing, ano pa bang hindi niya maiintindihan? Agad niyang kinuha ang unan at ibinato sa ulo ko. Ang ganda ng repolyo namin, sinira lang ng baboy. Hindi man lang ako pwedeng magtanong ng konti. Hindi ko alam kung bakit naging baboy ako, walang ekspresyon ang mukha ko. Huminga ng malalim si Baik Swebing. Tumingin sa akin, huling tanong ko, ikaw ang sumagot. Seryoso ka ba talaga sa ate ko? Kailan niyo balak magpakasal? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ko. Siyempre, seryoso ako. Habang nagsasalita, dahan-dahan kong kinuha ang isang singsing na kahon mula sa bulsa ko. Binuksan ang kahon ng singsing, kinuha ang singsing sa loob. Tulala pa si Bainingbing. Hinawakan ko na ang kamay niya. Dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri niya. Sa totoo lang, balak kong mag-propose ngayon. Hindi pa ako nakakapagsalita. Ang kasusuot ko lang na singsing, hinablot na naman ng iba. Isinilid ni Baik Swebing ang singsing sa kamay ni Bainingbing. Parang galit na galit. Sinong nagpo-propose ng ganito? Pumayag na ba siya para basta mo na lang isuot ang singsing? Umuwi ka, mag-aral ka muna tapos ulitin mo. Walang pakialam. Si Baik Swebing, kalahating tulak, kalahating hila. Itinulak si Bainingbing palabas ng bahay ko. Ngayon, kami na lang ni Baik Swebing ang naiwan sa bahay. Medyo hindi ako mapakali, lumapit ako sa kanya. Nakatagilid si Baik Swebing. Nang makalapit ako sa harap niya, napansin kong medyo galit siya. Nalungkot din ako. Swebing, sorry, Hindi ko naman talaga intensyong itago sa'yo. Palagi kong gustong humanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa'yo. Pero dahil laging naipagpapaliban, umabot na sa ngayon. Nagmakto si Baik Swebing, lumingon sa ibang direksyon. Hindi mo pa rin ako tinuturing na kapatid. Paano naman mangyayari iyon? Dahil nga tinuturing kitang kapatid. Kaya hindi ko agad masabi sa'yo. Takot na takot akong maapektuhan ang relasyon namin ni Ningbing ang pagkakaibigan natin. Siyempre, naapektuhan. Malungkot na tumingin sa akin si Baik Swebing. Tinuturing kitang kapatid. Tapos gusto mo palang maging bayaw ko? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nakatayo lang ako roon nang walang magawa. Pero narinig ko siyang nagsabi, hindi naman masamang maging bayaw ko. Kung mapapangasawa mo ang ate ko, hindi ka magkakaroon ng bayaw na magpapahirap sa'yo. Kasi, sino ba tayo sa isa't isa? Tapos kapag nasa bahay ako, pwede na akong hayagang lumaban sa ate ko. Siguradong tutulungan mo ako. Kung iisipin, mas maaga mo siyang pakasalan, mas makakabuti sa akin. Habang tinitingnan ko siyang nagsusuri ng mag-isa, tulala ako. Ang bilis magbago ng emosyon niya. Pero magandang bagay iyon. Puno ng pasasalamat, niyakap ko siya. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait. Iniabot ni Baik Swebing ang cellphone sa akin. Bilisan mo, umamin ka na rin. Ano nang nangyari? Paano kayo nagkain laban ng ate ko? Kung paano kami nagsama ni Bainingbing? Mahabang kwento iyon. Simula nang mapagtanto kong may iba na akong nararamdaman para sa kanya. Sinubukan kong pigilan ang damdaming iyon. At noong nasa college na ako, nagkaroon ako ng tinatawag na relasyon. Pero napatunayan kong, kapag nakikita ko ulit si Bainingbing, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko. Noong third year, kalahating taon pagkatapos naming maghiwalay ni Liruyan. Sa syudad na iyon, nakita ko si Bainingbing. Medyo kahabag-habag ang itsura ko noon. Bakasyon, nagtatrabaho ako. Nagpa-part-time ako sa labas. Pero noon, ang mga estudyante, simple at madaling maloko. Sa gitna ng tag-araw, naloko ako. Pinagsusuot ng napakalaki at napakainit na mascot costume. Naghahatid ng flyers sa labas ng mall. Kalahati pa lang ng flyers ang naipamimigay ko, nahimatay na ako sa sobrang init. Sakto namang nasa malapit noon. Si Bainingbing at ang mga kasamahan niya na nagte-training, nakita nila ako. Dinala nila ako sa malamig na lugar. Tinaas ni Bainingbing ang kamay, tinanggal ang ulo ng maskot ko. Agad niya akong nakilala, Aoshian. Si Bainingbing.
Kilala mo. Kilala. Narinig kong sinabi ni Bainingbing. Parang lumaki na sa akin tong batang to. Ano? Hindi naman kami gaanong nagkakalayo ng edad. Pero wala akong lakas para sumagot. Kahit magsalita, hirap na ako. Dinala ako ni Bainingbing sa ospital. Binayaran ang mga gastusin ko sa ospital. At nanatili sa ospital, binabantayan ako. Hanggang sa medyo gumaling na ako at humingi ng tawad sa kanya. Ano nga ulit ang sinabi niya noon? Sabi niya, matalik na kaibigan ako ng kapatid niya. Parang kapatid na rin niya ako. Dapat lang daw natulungan niya ako. Nang marinig ko ang sinabi niya, hindi ako nakaramdam ng saya. Parang makina lang akong muling humingi ng tawad sa kanya. Simula noon, nagpalitan kami ng contact sa Green Bubble, WeChat. At simula noon, mas naging madalas ang ugnayan namin. Maingat kong tinitingnan ang moments timeline niya. Sinusubukang hanapin kung ano ang mga hindi pa namin nadidiskubreng. Pagkakatulad. Minsan din tuwing holidays. Nagkukunwari akong nagsisend ng group message. Pero sa totoo lang, sa kanya lang ako nagpadala ng greeting message. Pagkatapos makatanggap ng reply niya, lihim akong matutuwa sandali. Tapos, magkukunwaring kalmado at makikipag-chat sa kanya ng konti. Minsan, palihim din akong nagtatanong kay Baikswebing tungkol sa love life ni Bainingbing. Nang sobrang tindi na ng nararamdaman ko at hindi ko na maitago. Noon ko lang napagtanto na medyo malalim na pala ang pagkakahulog ko. Pagka-graduate ko ng 4th year, bumalik ako sa aming hometown para magtrabaho. Isang dahilan ay dahil nandito si Baikswebing. Isang dahilan din ay dahil nandito rin ang ate niya. Hindi ko inaasahan to, lumingon ako kay Baikswebing. Kung naging kami ng ate mo, may tulong ka rin doon, ah. Si Baikswebing parang matandang nakatingin sa cellphone. Ako. Hindi niya sinasadyang nakatulong siya sa amin. Noon, binigyan sila ng kumpanya ni Baikswebing ng benepisyo. 2 tiket sa scene. Napag-usapan na naming manonood kami. Pero noong mismong araw na iyon, bigla siyang nagkaroon ng importanteng gagawin at hindi na makakapunta. Para hindi masayang, naloko niya ang ate niya para pumunta. At ganoon nga. Unang beses naming nanood ng scene ni Bainingbing. Nakalimutan ko na kung ano ang kwento ng pelikula. Naaalala ko lang sa buong oras. Nakatutok ang atensyon ko sa babaeng katabi ko. Pero nang makita ko sa huli na matapang na hinabol ng bida ang pag-ibig niya, biglang lumakas ang loob ko. Paglabas namin ng sinehan, nag-confess ako kay Bainingbing. Ano? Bumangon si Baikswebing. Naging kayo ba? Hindi. Napabuntong hininga ako, medyo mahirap ligawan ang ate mo. Pumuso si Baikswebing, anong klaseng taste yan? Pati ikaw, hindi niya type. Walang taste. Sa likod lang niya kayang sabihin iyan tungkol sa ate niya. Talagang nahirapan akong ligawan si Bainingbing. Pero buti na lang, makapal na ang mukha ko. Habang nabibigo, lalong lumalakas ang loob. At ang babaeng yun, sa huli, napasagot ko rin. Nagbalik tanaw ako sa nakaraan. Paglingon ko, tulog na pala si Baikswebing. Kahit tulog, hindi pa rin mapakali ang bibig. Ano na klaseng taste ng ate niya? Nililigawan ni Bainingbing ang kapatid ko di. Si Liu Ruyan, bumalik sa ibang bansa pagkatapos lang ng ilang araw. Bago umalis, kinontak niya ako. Sa parehong restaurant pa rin kami nagkita. Sa pagkakataong to, natapos na niya ang sasabihing naputol ni Bainingbing noon. Ngumiti ako. Ipinakita sa kanya ang singsing sa kamay ko. Engaged na ako. Dati, mahilig akong maghanap ng mga kakaibat. Ngayon, pumunta lang ako para tapusin ang mga panghihinayang. Nag-isip siya sandali. Tinanong ako, yung fiance mo. Siya ba yung babaeng katabi natin noon? Nang makita niyang tumango ako. Parang naliwanagan siya. Kaya pala, ang tindi ng galit niya sa akin. Ang lakas talaga minsan ng sixth sense ng babae. Yung titig ni Bainingbing na halos maging totoo na. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa ni Liu Ruyan. Hindi nagtagal ang pagkain namin. Kailangan pang humabol ni Liu Ruyan sa eroplano. Paglabas ng restaurant, binuksan niya ang pinto ng kotse, ihahatid na kita sa inyo.
Napatingin ako sa kabilang kalsada. Susunduin ako ng fiance ko. Sinundan ni Liuruyan ang tingin ko. Nakita si Bainingbing sa kabilang kalsada, papalapit sa akin. Ang gandang babae niya, madaling makita sa gitna ng maraming tao. Natawa si Liuruyan. Sumakay na sa kotse. Tapos, mabilis na umalis. Paglapit ni Bainingbing, agad niyang hinawakan ang kamay ko. Tapos na kayong mag-usap. Anong pinag-usapan niyo? Curious ka ba? Hindi naman. Nagtatanong lang. Natahimik si Bainingbing ng ilang segundo. Tapos, lumapit ulit para magtanong, so, anong pinag-usapan niyo? Nag-confess ba siya sa'yo? Nilinaw ko na ang relasyon natin. Nakangiti kong hinawakan ang kamay niya. Sa gitna ng maraming tao. Dahan-dahan kaming nawala sa paningin. Walang hanggan ang hinaharap. Bawat isa ay yayakapin ang sariling kaligayahan. Niyakap ko na ang sa akin. Sana, ikaw rin.